Niloko. Pinagtaksilan ng mismong lalaking nangakong magmamahal sa ilalim ng liwanag ng buwan. Napatigil si Jessamy, tila naniga sa gitna ng malamig na opisina. Mahigpit na hawak ang utos ng foreclosure sa kanilang bahay. Ang pirma sa malupit na dokumentong yon ay kapareho ng sulat kamay sa mga liham ng pag-ibig na itinatago pa rin niya sa ilalim ng kanyang unan. Ang lalaking nakatayo sa harap niya, suot ang mamahaling Amerikana, ay hindi ang simpleng tindero ng sorbetes na minahal niya. Siya si Nikolai Valmores, ang taong nagbabalak gibain ang tahanan ng kanyang ina. Naubos na ang kanyang mga luha. Ang natira na lamang ay matinding galit at isang pusong wasak. May pag-ibig pa bang mabubuhay kung ang tiwala ay tuluyan ng namatay? Ang simoy ng hangin sa maliit na kusina ni Jessamy ay puno ng matamis na amoy ng niyog at bagong lutong puto-bumbong. Maaga pa lamang ay gising na siya. Ang kanyang mga kamay ay abala sa paghahanda ng paboritong kakanin ng lalaking nagpatibok ng kanyang puso. Ito ang araw ng kaarawan ni Nico, ang kanyang sorbetero, ang lalaking may pinakamatamis na ngiti sa kabila ng hirap ng buhay. Sa bawat paghalo niya sa malagkit na bigas, inaalala niya ang pangako nito na balang araw, hindi na sila maghihirap. Sa ibabaw ng lumang mesa na gawa sa kawayan, nakatupi ng maayos ang isang puting polo shirt. Luma na ito at kupas na ang kulay. Nabili niya sa ukay-ukay, ngunit pinagpuyatan niyang tahin ang maliit na punit sa may balikat kagabi. Para kay Jessamy, ang bawat tahi ay simbolo ng kanyang pagmamahal, matiyaga, mapag-aruga, at handang ayusin ang anumang sira. Nakangiti siya habang iniisip kung paano magniningning ang mga mata ni Nico kapag nakita nito ang simpleng regalo. Ngunit ang kapayapaan ng umagang yon ay biglang binasag ng isang nakabibinging ingay mula sa labas. Nayanig ang lupa sa bigat ng mga dambuhalang makina na tila mga halimaw na bakal na nagbabantang lalamunin ang kanilang munting barong-barong. Ang mga dingding ng kanilang bahay ay umuga at ang mga plato sa paminggalan ay nagkalampagan sa takot. Mula sa kwarto, narinig ni Jessamy ang hirap na paghinga ng kanyang ina. "Nanay!" Sigaw ni Jessamy sabay takbo papasok sa silid. Nakita niya si Nanay Lita na nakahawak sa dibdib. Ang muka ay namumutla at naliligo sa malamig na pawis. Hinahabol ng matanda ang kanyang hininga. Ang bawat paglanghap ay tila paghila ng hangin sa isang masikip na tubo. Sa nanginginig na kamay ng kanyang ina ay may hawak itong isang piraso ng papel na may tatak ng isang pamilyar na kumpanya, Valmores Shipping Consortium. Anak, palalayasin na raw tayo." Ang garalgal na tinig ni Nanay Lita ay halos hindi marinig sa gitna ng ugong ng mga bulldozer sa labas. Ngayon din daw, wala tayong mapupuntahan. Binasa ni Jessamy ang sulat, isang notice of eviction o utos ng pagpapaalis. Ang lupa ay gagamitin para sa isang luxury resort. Ang galit ay gumapang sa kanyang dibdib. Mainit at masakit. Hindi siya makakapayag. Hindi ngayong kaarawan ng kanyang mahal. Hindi habang buhay pa siya. "Huwag kayong mag-alala, Nay. Aayusin ko to." Matapang na wika ni Jessamy habang pinupunasan ng pawis sa noo ng ina. "Kakausapin ko sila. Magmamakaawa ako kung kailangan." Dali-daling kinuha ni Jessamy ang supot na naglalaman ng puto bumbong at ang regalong polo shirt. Sa isip niya, baka pagkatapos niyang makipag-usap sa kumpanya, madadaanan niya si Nico sa pwesto nito para humugot ng lakas. Tumakbo siya palabas, suot ang kanyang tsinelas na pudpod, tinatahak ang maalikabok na kalsada patungo sa sentro ng bayan kung saan nakatayo ang opisina ng Valmores. Ang init ng araw ay tila tumutunaw sa kanyang balat, ngunit mas nakakapaso ang kaba sa kanyang dibdib. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, puno ng takot para sa kanyang ina at sa kanilang tahanan. Nang marating niya ang gusali ng Valmores, ang lamig ng aircon na sumalubong sa kanya pagpasok sa lobby ay tila isang sampal ng realidad.
Ito ay mundo ng mayayaman, malayo sa init at alikabok ng kanyang tinitirhan. Hindi pinansin ni Jessamy ang masasamang tingin ng gwardiya sa kanyang simpleng damit. Determinado siyang makausap ang sinumang namamahala. Nagpupumilit siya hanggang sa makarating siya sa tapat ng opisina ng project head. Nakabukas ng bahagya ang pinto. Huminga siya ng malalim. Inihanda ang kanyang sarili na lumuhod at magmakaawa. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. "Sir, parang awa niyo na po. Bigyan niyo pa kami ng Natigil ang kanyang pagsasalita. Ang mga salita ay bumara sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Sa likod ng malaking mesa na gawa sa mamahaling kahoy, nakaupo ang isang lalaki. Nakasuot ito ng isang pasadyang Amerikana na halatang nagkakahalaga ng higit pa sa buong buhay nakita ni Jessamy. Ang buhok nito ay maayos na nakatabasi at sa kamay nito ay may hawak na gintong pluma habang pumipirma sa isang dokumento. Dahan-dahang nag-angat ng tingin ang lalaki. Ang mga matang yon, ang pamilyar na mga mata na laging nakatingin sa kanya nang may paggiliw tuwing hapon sa dalampasigan. Ang mga matang yon na ngayon ay malamig, walang emosyon, at tila hindi siya kilala. "Nico?" Bulong ni Jessamy. Ang boses ay basag at puno ng pagkalito. Si Nico, ang kanyang sorbetero, ang lalaking mahal niya. Siya ang nakaupo sa trono ng kapangyarihan. Siya ang pumipirma ng utos na wasakin ang kanyang bahay. Bago pa man makasagot si Nico, ang matining na tunog ng takong sa marmol na sahig ang bumasag sa katahimikan mula sa likuran ni Jessamy. Isang babaeng maganda, amoy mamahaling pabango, at puno ng alahas ang pumasok at dire-diretsyong lumapit kay Nico. Yumakap ang babae sa leeg ni Nico at hinalikan ito sa pisngi ng buong pagmamay-ari. "Hon, are you done signing the eviction orders?" Malambing ngunit matalim na tanong ng babae. "I need that land cleared by tomorrow para masimulan na ang swimming pool ng resort natin." Tumingin ang babae kay Jessamy. Isang tingin na puno ng panghahamak mula ulo hanggang paa. "And who is this? Why is there a squatter inside your office, Nikolai?" Naramdaman ni Jessamy ang pagguho ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Mas masakit pa ito kaysa sa mawalan ng bahay. Ang puso niya ay parang pinipiga ng isang kamay na yelo. Tiningnan niya si Nico, naghahanap ng paliwanag, naghahanap ng kahit anong senyalis na ito ay isang masamang panaginip lamang. Naghahanap siya ng bakas ng kanyang kuya sorbetero. Ngunit si Nico ay nanatiling nakaupo. Ang muka ay tila maskara ng bato. Walang awa, walang pagkilala. Bumagsak ang supot na hawak ni Jessamy. Ang lalagyang plastik ay tumama sa makintab na sahig at ang mga piraso ng puto-bumbong na niluto niya ng may pagmamahal at pag-asa ay kumalat na parang mga sugat na nagdurugo sa paanan ng isang dambuhalang kasinungalingan. Ang puting polo shirt na tinahi niya ay dumapo sa maruming sahig, kasing dumi ng nararamdaman niyang pagtatraidor ngayon. "Sino siya, Nico?" Tanong ulit ng babae. Hinihintay ang sagot ng kanyang nobyo. Tinitigan ni Nico si Jessamy. Sa isang iglap, nakita ni Jessamy ang isang kislap ng sakit sa mga mata nito, ngunit agad itong naglaho at napalitan ng yelo. "Wala." Malamig na sagot ni Nico. Ang boses ay parang patalim na humiwa sa natitirang pag-asa ni Jessamy. "Hindi ko siya kilala. Marahil ay naligaw lamang na delivery girl. Guard, palabasin siya." Ang katahimikan sa loob ng opisina ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanilang lahat. Naramdaman ni Jessamy ang pag-init ng kanyang mga pisngi, hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa nag-uumpugang hiya at galit. Ang mga mata ni Nico, na dati puno ng lambing, ay nanatiling nakapako sa kanya nang walang bahid ng pagkilala. Para bang isa lamang siyang insekto na naligaw sa palasyo ng mga Diyos. Akmang tatalikod na sana si Jessamy, bitbit ang kanyang durog na puso, nang biglang humarang sa kanyang dadaanan ang isang matandang babae. Ito ay si Doña Mireya Valmores, ang awtoridad
na bumabalot sa kanya ay kasing tigas ng mga diamanteng nakapulupot sa kanyang leeg. Tiningnan niya si Jessamy mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa paghamak. Sandali, ang utos ng Donya. Ang boses ay matalas at puno ng pangungutya. Huwag kang umalis nang hindi natin nililinaw ang lahat. Kilala ko ang mga katulad mo. Mga babaeng galing sa putikan, nakakapit sa sinumang mukhang may pera. Napahinto si Jessamy. Ang kanyang mga kamao ay kusang kumuyom sa gilid ng kanyang kupas na palda. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Ngunit ang bikig sa kanyang lalamunan ay pumipigil sa kanya. Lumapit si Doña Mireya kay Nico na nanatiling nakaupo at hindi makatingin ng diretso. Hinawakan ng matanda ang balikat ng pamangkin. Isang hawak na mukhang mapag-aruga, ngunit sa totoo ay punong-puno ng pagbabanta at pagkontrol. Alam kong ginagamit mo lang ang pamangkin ko. Patuloy ni Doña Mireya, nakatingin ng diretso sa mga mata ni Jessamy. Siguro ay nalaman mong siya ang tagapagmana ng Balmores kaya nagpapanggap kang inosente. Magkano ba ang kailangan mo para layuan mo si Nikolay at ang pamilyang ito? Sapat na ba ito para sa serbisyo mo? Binuksan ng matanda ang kanyang mamahaling bag at dumukot ng isang makapal na bungkos ng pera. Walang ano-ano'y inihagis niya ito sa mukha ni Jessamy. Ang mga papel na pera ay lumipad sa hangin, tila mga tuyong dahon na tinangay ng bagyo, bago dahan-dahang bumagsak sa paanan ni Jessamy. Ang bawat piraso ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Ang imahe ng mga bayani sa pera ay nakatitig sa kanya, saksi sa pambababoy sa kanyang dangal. Sa sulok ng silid, nakita ni Jessamy ang bahagyang paggalaw ni Nico. Akmang tatayo ito. Ang kanyang mukha ay nabahira ng sakit at pagtutol. Ngunit isang matalim na sulyap mula kay Doña Mireya ang nagpako sa kanya sa kinauupuan. Naramdaman ni Nico ang bigat ng kadena sa kanyang leeg. Ang kadenang gawa sa utang na loob at takot. Naalala niya ang banta ng kanyang tiyahin kaninang umaga lamang. Ang buhay ng kanyang ina na nakadepende sa mamahaling gamutan na tanging ang Balmores lamang ang makakapagbigay. Yumuko na lamang si Nico, nilamon ng kanyang sariling karuwagan. Nanatiling nakatayo si Jessamy, hindi siya gumalaw para pulutin ang pera. Sa halip, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang mukha. Ang mga luhang kanina pa, nagbabadyang pumatak ay natuyo dahil sa tindi ng kanyang pagtitimpi. Tinitigan niya si Doña Mireya at pagkatapos ay si Nico. Hindi nabibili ang dangal ng mahihirap, ma'am. Ang tinig ni Jessamy ay mahina, ngunit may diin na yumanig sa katahimikan ng silid. Maaring wala kaming pera at maaring mapalayas ninyo kami sa aming lupa. Pero hinding-hindi nyo makukuha ang aking respeto. At ikaw, Nico, tumingin siya sa mga mata ng lalaking minahal niya. Ang sakit ay nandoon pa rin, pero nahaluan na ito ng pagkadismaya. Sana masaya ka sa palasyo mo. Dahil iyan lang ang meron ka. Isang malamig at malungkot na palasyo. Tinalikuran ni Jessamy ang pera, ang opisina, at ang lalaking dumurog sa kanya. Naglakad siya palabas ng taas noo, kahit na ang kanyang kalooban ay gumuguho. Ang tunog ng kanyang mga paang humahampas sa sahig ay tila ritmo ng isang pusong nagpapaalam. Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pighati. Hinayaan niyang mabasa siya. Hinayaang maghalo ang ulan at ang kanyang mga luha. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang balat ay tila naghuhugas sa dumi ng mga salitang ibinato sa kanya. Ngunit ang sugat sa loob ay nanatiling sariwa at dumudugo. Ang paglalakad pa uwi ay tila walang katapusan. Ang putik sa kalsada ay kumakapit sa kanyang mga paa. Pilit siyang hinihila pababa, ngunit kailangan niyang umuwi. Naghihintay si Nanay Lita. Pagdating niya sa kanilang maliit na bahay, ang dilim ay nagsisimula nang bumalot sa paligid. Ang ilaw ng gasera ay aandap-andap, sumasabay sa hinihingal na paghinga ng kanyang ina.
Nakahiga si Nanay Lita sa papag. Ang mga mata ay nakatuon sa pinto, puno ng pag-asa. Anak, tawag ng matanda. Ang boses ay garalgal at hirap. Nakausap mo ba sila? At si Nico, dumating ba siya? Lumapit si Jessamy at naupo sa tabi ng ina. Hinawakan niya ang magaspang na kamay nito. Paano niya sasabihin ang totoo? Paano niya sasabihin na ang lalaking inaasahan nilang kakampi ay siya palang berdugo? Paano niya sasabihin ang kanilang tahanan ay mawawala na bukas? Tiningnan ni Jessamy ang maamong mukha ng kanyang ina. Kung sasabihin niya ang totoo ngayon, baka hindi na kayanin ng puso nito. Baka ito na ang huling gabi ng kanyang ina. At hindi iyon mapapatawad ni Jessamy. Kaya't pinili niyang lunukin ang abdo ng katotohanan. Pinilit niyang ngumiti, kahit na ang kanyang puso ay nagdurugo. Opo, Nay. Pagsisinungaling ni Jessamy habang hinahaplos ang buhok ng ina. Nakausap ko sila. Sabi nila, pag-aaralan daw muna nila. Ligtas pa tayo pansamantala. Umaliwalas ang mukha ni Nanay Lita. Salamat sa Diyos. Alam ko namang mabubuti silang tao. Si Nico, bakit hindi mo kasama? Kumirot ang dibdib ni Jessamy. Ang pangalang yun ay parang tinik sa kanyang lalamunan. Nagpadala po siya ng mensahe, Nay. Patuloy na pagsisinungaling ni Jessamy habang pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. May emergency lang daw sa trabaho. Baka matagalan bago siya makabalik. Pero nangangako raw siya na aayusin niya ang lahat. Mabait na bata talaga yang si Nico. Bulong ng matanda, bago dahan-dahang pumikit dahil sa pagod at bisa ng gamot. Maswerte ka sa kanya, anak. Nang makatulog na ang kanyang ina, doon lamang pinakawalan ni Jessamy ang kanyang hagulgol. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa unan upang hindi marinig ang kanyang pagtangis. Ang sakit ng pagtataksil ni Nico ay masakit, pero ang sakit ng kailangang magsinungaling sa taong pinakamamahal niya ay higit na matindi. Tumayo si Jessamy at lumapit sa maliit na altar kung saan nakalagay ang larawan ng kanyang yumaong ama. Sa liwanag ng kandila, ang mukha ni Jessamy ay nagbago. Ang lungkot ay napalitan ng determinasyon. Ang luha ay natuyo at napalitan ng apoy. Kinuha niya ang natitirang barya sa kanyang bulsa, ang huling pera nila. Tinitigan niya ang bubong na tumutulo at ang pader na may mga bitak. Patawad, Nico. Bulong niya sa hangin, isang sumpa at pamamaalam. Minahal kita, pero kung ang kapalit ng pagmamahal mo ay ang buhay ng nanay ko at ang dangal ng pamilya ko, ikaw na ang magiging pinakamalaki kong kaaway. Sa labas, ang ulan ay tumila na, ngunit ang bagyo sa puso ni Jessamy ay nagsisimula pa lamang. Bukas, haharangin niya ang mga bulldozer, kahit mag-isa, kahit mamatay. Ang sumunod na mga araw ay tila isang mahabang bangungot para sa buong barangay ng Isla Santo Niño. Hindi lamang ang mga bulldozer ng Valmores ang nagdulot ng takot, kundi ang biglaang pagkawala ng mga pangunahing pangangailangan. Sa isang iglap, ang kuryente ay naputol at ang mga gripo ay natuyo. Ang dating maingay at masiglang pamayanan ay nabalot ng dilim at uhaw. Ayon sa sabi-sabi, ito raw ay bahagi ng technical problems sa linya. Ngunit alam ng bawat isa sa kanila na ito ay ang marahas-mahas na kamay ni Doña Mireya na dahan-dahang sumasakal sa kanila upang sila ay sumuko at lumayas. Sa gitna ng nakapasong init ng tanghali, ang bawat patak ng pawis ay tila ginto. Nakita ni Jessamy ang kanyang mga kapitbahay na nag-iigib sa isang lumang poso sa kabilang bayan. Ang kanilang mga balikat ay nakukuba sa bigat ng mga balde. Ang mga bata ay umiiyak sa init, habang ang mga matatanda ay nanghihina sa kakulangan ng maayos na bentilasyon. Ngunit nang sumapit ang gabi, isang kakaibang pangyayari ang gumimbal sa katahimikan. Ilang malalaking truck ang pumarada sa bukana ng barangay. Walang pangalan ng mga sasakyan at ang mga nagmamaneho ay nakasuot ng sombrero na tumatakip sa kanilang mga mukha. Mabilis nilang ibinaba
ang daan-daang galon ng malinis na tubig at mga kahon ng gamot. Tulong! May tulong na dumating! Sigaw ng isang kapitbahay. Nagkagulo ang mga tao. Para silang mga uhaw na halaman na nakatikim ng ulan. Ang saya sa kanilang mga mukha ay hindi matatawaran habang bitbit ang mga asul na galon ng tubig. Ngunit si Jessamy ay nanatiling nakatayo sa gilid. Ang kanyang mga mata ay nanliliit sa hinala. Lumapit siya sa isang kahon ng gamot. Wala itong tatak. Ngunit ang klase ng packaging ay pamilyar. Ito ang parehong brand ng gamot na nakita niya noon sa sasakyan ni Nico noong nagpapanggap pa itong sorbetero. Ang galit ay muling umusbong sa kanyang dibdib. Akala ba nila ay mabibili sila sa pamamagitan ng kaunting tubig at paracetamol pagkatapos silang pahirapan? Kinaumagahan, hinintay ni Jessamy ang pagdaan ng itim na kotseng laging lulan si Nico patungo sa construction site. Nang makita niya ang pamilyar na sasakyan, hinarang niya ito sa gitna ng kalsada. Bitbit ang isang kahon ng gamot na iniwan kagabi. Huminto ang sasakyan. Bumaba ang bintana sa likuran. Doon, nakaupo si Nico. Suot ang kanyang dark sunglasses na nagkukubli sa kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, tila isang estatwa. Kunin mo to, mariing sabi ni Jessamy, sabay abot ng kahon sa bintana. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa pagpipigil ng luha. Hindi namin kailangan ng limos. Galing sa pumatay sa kabuhayan namin. Ibenta nyo na lang to para idagdag sa pambayad sa kuryente namin na pinaputol nyo. Hindi tinanggap ni Nico ang kahon. Nanatili lamang ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan, mahigpit na magkakuyom. Gusto niyang sabihin kay Jessamy na siya ang nagpadala niyon ng palihim gamit ang sarili niyang ipon dahil hindi niya kayang makitang nahihirapan ang mga ito. Gusto niyang sabihin na ang pagputol ng kuryente ay utos ng kanyang tiyahin na tinutulan niya, ngunit wala siyang nagawa. Ngunit alam ni Nico na nakamasid ang mga tauhan ng kanyang tiya Mireya. Ang driver, ang mga bodyguard sa paligid, lahat sila ay mata ng Donya. Kung magpapakita siya ng kahinaan o pagkampi kay Jessamy, mas lalong manganganib ang buhay ng dalaga at ng kanyang ina. Kaya't pinili ni Nico na isuot ang maskara ng kontrabida. Huwag kang ma-pride, Jessamy. Ang malamig na sagot ni Nico. Ang bawat salita ay parang bubog na hinihiwa ang sarili niyang lalamunan. Kailangan niyo yan. Tanggapin mo na lang at huwag ka nang mag-inarte. Hindi ka bayani. Isa ka lang babaeng matigas ang ulo na nagpapahirap sa nanay niya. Parang sinampal si Jessamy. Ang sakit ng mga salitang iyon ay tumagos hanggang buto. Mas gugustuhin pa naming mamatay sa uhaw kaysa uminom ng tubig na galing sa kamay na marumi. Sagot ni Jessamy ng diretso. Ibinagsak niya ang kahon sa paanan ng sasakyan. Umalis ka na. Baka madumihan pa ang kotse mo sa alikabok namin. Tinaas ni Nico ang bintana ng sasakyan sa pag-alis ng itim na kotse. Naiwan si Jessamy sa gitna ng alikabok. Ang puso ay parang pinira-piraso. Sa loob ng sasakyan, tinanggal ni Nico ang kanyang salamin. Ang kanyang mga mata ay namumula. Tumingin siya sa side mirror at nakita si Jessamy na naglalakad palayo. Nakita niya kung paano binuhat ng dalaga ang dalawang mabibigat na balde ng tubig na galing sa poso. Ang kawayang pingga ay bumaon sa balikat nitong namumula at nag-usgusan. Mahigpit na hinawakan ni Nico ang manibela. Ang kanyang mga knuckles ay namuti sa higpit ng pagkakahawak. Gusto niyang bumaba. Gusto niyang kunin ang mga balde. Gusto niyang yakapin si Jessamy at sabihing, "Patawad, mahal ko. Ginagawa ko lang ito para iligtas ka." Ngunit nanatili siyang nakaupo habang ang sasakyan ay papalayo sa babaeng kanyang mundo. Ang gabi ay dumating ng may dalang masamang pangitain. Ang hangin ay tuyo at mainit. Habang nag-aayos si Jessamy ng gamit sa loob ng bahay, isang nakakatakot na liwanag ang sumiklab sa di kalayuan. Ang kulay kahel na dila ng apoy
ay biglang tumaas sa himpapawid, nilalamon ang kadiliman. Ang palengke, ang sigaw ng mga tao ay nagsimulang umalingaw-ngaw. Ang apoy ay mabilis na kumalat dahil sa mga tuyong kahoy at kakulangan ng tubig sa barangay. Nanlaki ang mga mata ni Jessamy. Ang kanyang maliit na pwesto sa palengke, nandoon ang orihinal na kopya ng titulo ng lupa ng kanilang ninuno at ang nag-iisang litrato ng kanyang ama na nakangiti, mga bagay na hindi kayang palitan ng pera. "Jessamy, huwag kang aalis dito," sigaw ni Nanay Lita. Ngunit hindi na nakinig si Jessamy. Tumakbo siya patungo sa sunog. Ang usok ay makapal at itim, humaharang sa kanyang paningin. Ang init ay tila impyerno sa lupa. Ang mga tao ay nagtatakbuhan palabas, bitbit ang kung anumang maisasalba. Ngunit si Jessamy ay sumusuong papasok. Kailangan niyang makuha ang litrato. Iyon na lang ang alaala ng ama niya. Nang marating niya ang kanyang pwesto, ang apoy ay nakapalibot na. Pumasok siya sa loob. Ang usok ay pumupuno sa kanyang baga. Nahanap niya ang kahon kung saan nakatago ang litrato. Niyakap niya ito ng mahigpit. Akmang lalabas na sana siya nang biglang bumigay ang isang malaking haligi ng bubong sa harap ng pintuan. Ang daanan palabas ay natabunan ng nagbabagang kahoy at yero. Nakulong siya. Lumingon si Jessamy sa paligid, ngunit ang nakikita lamang niya ay pader ng apoy na papalapit ng papalapit. Ang init ay nagsisimula nang tumupok sa laylayan ng kanyang damit. Wala siyang matakbuhan, wala siyang matawagan. Sa gitna ng nagngangalit na apoy at usok, napaupo na lamang si Jessamy. Yakap ang litrato ng ama habang ang kanyang isip ay bumubulong ng isang huling pangalan, Nico. Ang hangin sa loob ng nasusunog na pwesto ay naging lason. Bawat paghinga ni Jessamy ay parang paglanghap ng pinaghalong alikabok at nagbabagang uling. Ang init ay kumakapit sa kanyang balat at ang kanyang mga mata ay nanlalabo na dahil sa luha at makapal na usok. Napapikit siya. Mahigpit na niyayakap ang lumang litrato ng kanyang ama. Ang kanyang isip ay nagsimula nang maglakbay pabalik sa mga masasayang araw, sa amoy ng dagat, sa tunog ng gitara ng kanyang ama, at sa matamis na ngiti ng isang sorbetero. Iyon na marahil ang katapusan. Samantala, sa di kalayuan, nakaupo si Nico sa loob ng kanyang malamig na kotse. Pinagmamasdan ang nagaganap na demolisyon sa isang lumang gusali. Ngunit ang kanyang atensyon ay biglang naagaw ng isang mapulang liwanag na kumikinang sa kalangitan sa direksyon ng Isla Santo Niño. Sunog! Mahinang bulong ng kanyang driver. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa buong katawan ni Nico. Ang palengke, ang lugar kung saan niya unang nakitang tumawa ng malakas si Jessamy. "Ibalik mo ang kotse. Bilisan mo!" Utos niya. "Pero Sir Nicolay, bawal po kayong pumunta doon." Utos ni Doña Mireya. Hindi na pinatapos ni Nico ang bodyguard. Binuksan niya ang pinto ng kotse at bumaba. Tumakbo siya. Walang alinlangan, walang pag-aatubili. Hinubad niya ang kanyang mamahaling coat at inihagis ito sa daan habang tumatakbo ng buong bilis patungo sa apoy. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay sumisigaw ng isang pangalan, Jessamy. Pagdating niya sa lugar, ang tanawin ay parang eksena mula sa isang pelikula ng katapusan ng mundo. Ang mga tao ay nagsisigawan, nag-iiyakan, at nagtatakbuhan dala ang kani-kanilang mga ari-arian. Ang apoy ay malaki na, isang dambuhalang halimaw na nilalamon ang lahat ng madaanan. "Nakita niyo ba si Jessamy?" Sigaw niya sa mga taong tumatakbo. "Naku sir, pumasok po siya sa loob. Hindi na namin napigilan." Sagot ng isang matandang babae, ang muka ay puno ng takot. Gumuho ang mundo ni Nico. Walang pag-iisip, sumuong siya sa nagngangalit na apoy. Ang init ay sumasalubong sa kanya na parang isang mainit na yakap ng kamatayan, ngunit hindi niya ito ininda. Ang tanging nasa isip niya
ay ang babaeng nagturo sa kanya kung paano muling ngumiti. Sa loob, ang hangin ay halos hindi na malanghap. Tanging ang mga nagbabagang kahoy at yero na lamang ang nagsisilbing ilaw sa madilim na paligid. "Jessamy, nasaan ka?" Ang sigaw niya ay halos lamunin ng ugong ng apoy. At doon, sa isang sulok, nakita niya ito. Nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang isang maliit na kahon. Wala na itong malay. Nilapitan siya ni Nico at marahang inangat. Ang bigat ng katawan ni Jessamy sa kanyang mga braso ay parehong nagbigay sa kanya ng lakas at takot. Habang buhat-buhat niya ito palabas, bumagsak ang isa pang bahagi ng bubong sa likuran nila. Ngunit hindi siya lumingon. Ang tanging mahalaga ay mailabas niya si Jessamy. Pagdating sa ligtas na lugar, maingat niyang ibinaba si Jessamy sa damuhan. Ang mukha nito ay puno ng uling. Ang damit ay may sunog sa ilang bahagi. Hinaplos niya ang pisngi nito. "Jessamy, gumising ka. Parang awa mo na." Pagmamakaawa niya, ang boses ay basag. Sa gitna ng kanyang kawalang malay, bahagyang gumalaw ang mga labi ni Jessamy. Isang salita ang lumabas, mahina at halos pabulong lamang. "Kuya!" Sorbetro. Parang isang punyal na itinarak sa puso ni Nico ang narinig. Hindi Sir Nikolai. Hindi ang pangalan ng bilyonaryong nagpapahirap sa kanya, kundi ang pangalan ng simpleng lalaking minahal nito. Unti-unting iminulat ni Jessamy ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay ang nag-aalalang mukha ni Nico. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit. Ang lalaking sumagip sa kanya ay siya ring lalaking sumisira sa kanya. "Wag, wag mo akong hahawakan," sigaw ni Jessamy. Sabay tulak kay Nico palayo. Nagpumilit siyang tumayo. Kahit na ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa panghihina. Ang kanyang pagtingin ay puno ng galit at pagkasuklam. "Umalis ka! Hindi ko kailangan ng tulong mo." Akmang hahawakan muli ni Nico si Jessamy nang isang matinis na boses ang pumutol sa kanilang pagtatalo. "Nikolai, what are you doing here? Look at you! You're a mess!" Si Vanessa ang kanyang nobya. Nakatayo ito na parang reyna sa gitna ng kaguluhan. Suot ang kanyang puting bestida na walang bahid ng dumi. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkadiri habang tinitingnan ng paligid at lalo na si Jessamy. Lumapit si Vanessa kay Nico at pinagpagan ang mamahaling damit nito na puno na ng abo. "Look what this filthy girl did to your suit. This is custom made." Pagkatapos ay hinarap niya si Jessamy. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa selos at galit. Nang walang babala, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Jessamy. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay tila mas malakas pa kaysa sa ugong ng sunog. Napapahawak si Jessamy sa kanyang namumulang pisngi, hindi makapaniwala. "That's for trying to seduce my fiancé," maring sabi ni Vanessa. "At wag na wag ka nang lalapit sa kanya. Tandaan mo kung saan ka lulugar, basura." Nakatayo lamang si Nico sa pagitan nila, hindi makagalaw. Isang bahagi niya ay gustong ipagtanggol si Jessamy, ngunit ang presensya ni Vanessa ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang posisyon, ng kanyang mga responsibilidad, at ng mga taong nakabantay sa bawat kilos niya. Tinalikuran ni Jessamy ang dalawa. Masakit ang sampal, ngunit mas masakit ang pananahimik ni Nico. Mas masakit ang makitang hinayaan lamang siyang apihin sa harap niya. Habang naglalakad si Jessamy palayo, pabalik sa kanyang mga kapitbahay na nag-aalala, hinubad ni Nico ang kanyang mamahaling vest na nadumihan ng abo. Tinitigan niya ito saglit, isang simbolo ng kanyang marangyang buhay. Pagkatapos ay itinapon niya ito sa isang basurahan na parang isang walang kwentang basura. Doon, sa gitna ng kanyang kalungkutan at pagkadurog, isang anino ang dahan-dahang lumapit kay Jessamy. Ito ay isang matandang lalaki na may magaspang na mga kamay at mukhang hinulman ng alat ng dagat. "Iha, ako si Rafael, isang matandang kaibigan ng iyong ama.
at ng ama ni Nikolai. Mahinang sabi ng matanda, "Alam kong nasasaktan ka, pero kailangan mong malaman na hindi lahat ng nakikita mo ay totoo." May inabot ang matanda kay Jessamy, isang luma at kinakalawang na susi. Kung gusto mong malaman ang katotohanan at kung gusto mong iligtas ang inyong lupa, dagdag ni Tito Rafael, hanapin mo ang baul na kayang buksan ng susing iyan sa lumang bodega ng mga Valmores. Ang sagot ay naghihintay doon. Hawak ni Jessamy ang kinakalawang na susi sa kanyang palad. Ang lamig ng bakal ay tila gumagapang sa kanyang buong katawan. Dala ang bigat ng isang desisyon. Sa isang banda, naroon ang takot. Takot sa kung ano ang kanyang matutuklasan at takot sa kapangyarihan ng mga Valmores. Ngunit sa kabilang banda, naroon ang mga salita ni Tito Rafael at ang alaala ng kanyang amang namatay nang hindi nabibigyan ng hustisya. Ang susi ay hindi lamang isang piraso ng metal, ito ay isang pangako ng katotohanan. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog ang kanyang ina, dahan-dahang ginising ni Jessamy ang kanyang nakababatang kapatid na si Baste. Sa liwanag ng gasera, ipinaliwanag niya ang plano. Ang mga mata ni Baste ay nanlaki sa takot, ngunit nang makita niya ang determinasyon sa mukha ng kanyang ate, tumango na lamang siya. Silang dalawa na lamang ang magkakampi sa mundong ito. Madilim ang gabi at tanging ang buwan lamang ang nagsisilbing ilaw sa kanilang daraanan. Ang lumang bodega ng mga Valmores ay nakatayo sa dulo ng isang abandonadong pier, tila isang malaking kalansay na matagal nang kinalimutan ng panahon. Ang amoy ng maalat na hangin ay humahalo sa amoy ng nabubulok na kahoy. Maingat na sinira ni Baste ang kandado ng bodega. Ang tunog ng nabaling bakal ay tila isang sigaw sa katahimikan ng gabi. Pumasok sila sa loob at sinalubong sila ng makapal na alikabok at sapot ng gagamba. Ang bodega ay puno ng mga lumang kagamitan, mga sirang lambat, kinakalawang na mga angkla, at mga kahon na nababalutan ng alikabok ng maraming taon. Ito ay isang libingan ng mga alaala. Sinundan nila ang mapa na iginuhit ni Tito Rafael sa isang kapirasong papel. Sa pinakasulok ng bodega, sa ilalim ng isang bunton ng mga lumang layag, naroon ang isang baul na gawa sa matigas na kahoy. Malaki ito at mabigat. At ang kandado nito ay kasing luma ng susi na hawak ni Jessamy. Nanginginig ang mga kamay ni Jessamy habang isinusuot ang susi sa keyhole. Dahan-dahan niya itong pinihit. Isang mahinang tunog ang narinig mula sa loob ng kandado at pagkatapos ay bumukas ito. Nagkatinginan ang magkapatid bago dahan-dahang itinaas ang takip ng baul. Sa loob, sa ibabaw ng mga lumang dokumento, ay may isang itim na kwadernong balot sa katad, isang diaryo. Ang pangalan sa unang pahina ay nakasulat sa eleganteng sulat kamay, Don Alejandro Valmores, ang yumaong ama ni Nico. Biglang may mga gumagalaw na anino sa labas ng bodega. Isang sinag ng ilaw mula sa isang flashlight ang tumama sa butas ng dingding, gumuhit ng isang linya ng liwanag sa madilim na sahig. "Security!" Bulong ni Baste, ang boses ay puno ng takot. Mabilis na isinara ni Jessamy ang baul at hinila ang kapatid patago sa likod ng mga naglalakihang kahon. Ang kanilang mga puso ay tila gustong kumawala sa kanilang mga dibdib. Ang yabag ng mga gwardya ay papalapit ng papalapit. Bigla, isang kamay ang humawak sa braso ni Jessamy mula sa kadiliman. Napasigaw sana siya nang takpan ng kamay na yon ang kanyang bibig. Pinipigilan ang anumang ingay na maaaring kumawala mula sa kanya. Ang isa pang braso ay pumulupot sa kanyang baywang. Hinihila siya palapit sa isang matigas na dibdib. Isang pamilyar na amoy, ang pinaghalong simoy ng dagat at ang pabangong laging ginagamit ni Nico, ang biglang bumalot sa kanya. "Shh! Ako to!" Bulong ng isang tinig sa kanyang tainga. Isang bulong na puno ng pagmamadali at pag-aalala. "Huwag kang sisigaw. Sasaktan ka nila." Si Nico, naramdaman ni Jessamy ang paghupa ng takot, ngunit ito ay napalitan ng matinding pagkalito.
Ang lalaking dumurog sa kanyang puso sa umaga ay siya ring nagliligtas sa kanya sa gabi. Ang kanyang katawan ay nanigas sa bisig nito. Ang init na nagmumula sa dibdib ni Nico ay tumatagos sa manipis na damit ni Jessamy, isang init na sabay na nagbibigay ng kapanatagan at sakit. Ang sinag ng flashlight ng mga gwardiya ay dumaan sa siwang ng kanilang pinagtataguan, isang hibla ng liwanag na halos tumama sa kanilang mga mukha. Mahigpit ang hawak ni Nico kay Jessamy, ang kanyang paghinga ay mainit sa batok ng dalaga. Naririnig ni Jessamy ang malakas na pagtibok ng puso ni Nico o marahil ay sa kanya iyon, isang ritmo ng pinaghalong takot at hindi maipaliwanag na kilig. Wala namang tao dito pare. Tara na, nilalamok lang tayo. Narinig nilang sabi ng isang gwardiya sa labas. Nang marinig nila ang papalayo ng mga yabag, dahan-dahang inalis ni Nico ang pagkakatakip sa bibig ni Jessamy at lumayo ng kaunti. Bagamat nanatili ang kanyang kamay sa braso ng dalaga, tila ayaw pa itong bitawan. Sa dilim, tanging ang sinag ng buwan na tumatagos sa maruming bintana ang nagsisilbing ilaw sa kanilang mga mukha. Nakita ni Jessamy ang sakit at pagod sa mga mata ni Nico. Wala na ang malamig na maskara na suot nito sa opisina. Ang kaharap niya ngayon ay ang Nico na kanyang minahal, ang sorbeterong may malungkot na mga mata. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Jessamy. Ang boses ay pabulong ngunit may diin ng panunumbat. Bakit ka nandito, Nico? Iligtas ka. Simpleng sagot ni Nico. Nakita ko kayong pumasok. Mapanganib dito, Jessamy. May mga taong nagbabantay sa lahat ng kilos ko at sa lahat ng taong malapit sa akin. Hinawakan ni Nico ang kamay ni Jessamy at iginaya sila sa isang madilim na sulok ng bodega. Dito, may daanan palabas sa likod. Matagal nang sirato. Itinuro niya ang isang maliit na pinto na halos natatakpan na ng mga lumang kabinet at agyo. Bago sila tuluyang maghiwalay, hinawakan ni Nico nang mahigpit ang kamay ni Jessamy. Ang init ng kanyang palad ay nagpadala ng kuryente sa buong katawan ng dalaga. Umalis na kayo. At mag-ingat ka, Jessamy, sabi ni Nico. Ang boses ay puno ng pighati. Hindi mo alam kung sino talaga ang kinakalaban mo. O hindi na naghintay ng sagot si Nico. Mabilis siyang nawala sa kadiliman. Iniwan si Jessamy at baste, natulala at puno ng mga katanungan. Nakalabas sila ng ligtas, bitbit ang diaryo na tila isang mabigat na tropeyo mula sa isang mapanganib na digmaan. Pag-uwi nila sa bahay, habang tinitiyak na mahimbing pa rin ang tulog ng kanilang ina, doon lamang napansin ni Jessamy ang isang bagay. Ang kanyang pulseras, ang manipis na silver bracelet na bigay pa ng kanyang ama. Bago ito mamatay, ay wala na sa kanyang pulso. Marahil ay nalaglag ito sa gitna ng pagtakas kanina. Isang matinding lungkot ang kanyang naramdaman. Isa na namang mahalagang bagay ang nawala sa kanya. Kinaumagahan, habang nagwawalis si Jessamy sa kanilang bakuran, isang maliit na supot na papel ang nakita niya sa tapat ng kanilang pinto. Kinuha niya ito nang may pagtataka. Sa loob, naroon ang kanyang nawawalang pulseras. May isang maliit na gasgas ito, ngunit buo pa rin. Kasama nito ay isang maliit na piraso ng papel na walang pangalan. Iisang pangungusap lamang ang nakasulat dito, sa isang pamilyar na sulat kamay. Itigil mo na ito habang maaga pa. Napatitig si Jessamy sa sulat. Ito ba ay isang pagbabanta mula sa mga Valmores na alam na ang kanyang ginawa? O isa itong desperadong pakiusap mula kay Nico, isang babala mula sa lalaking patuloy na gumugulo sa kanyang isip at puso? Ang ulap ng pag-aalinlangan ay lalong kumapal sa kanyang paligid. Kinabukasan, sa liwanag ng sumisikat na araw, inilabas ni Jessamy ang lumang diaryo ni Don Alejandro Valmores. Mahigpit niyang niyakap ang kumot sa kanyang ina na mahimbing pa ring natutulog bago dahan-dahang binuklat ang mga pahina. Ang amoy ng lumang papel ay sumalubong sa kanyang ilong. Dala ang mga lihim ng nakaraan,
Sa bawat salitang binasa niya, unti-unting nabubuo ang larawan ng isang lalaking dihamak na kaiba sa kanyang pamangkin. Si Don Alejandro ay isang visionaire, isang taong may pangarap na pagyamanin ang karagatan at tulungan ang mga mangingisda. Ang kanyang diaryo ay puno ng mga plano para sa isang sustainable na pangingisda at isang komunidad na may sariling paaralan at ospital, hindi isang luxury resort. Ngunit ang mas nagpakulo ng kanyang dugo ay ang mga huling pahina. May mga nakasulat tungkol sa manipulation at threats mula sa isang M. Sa mga pahayag ni Don Alejandro, tila may isang taong humahadlang sa kanyang mga plano at ito ay malapit sa kanya. Isang taong may kakayahang kontrolin ang lahat, pati na ang kanyang sariling pamilya. Bigla, may kumatok ng mahina sa kanilang pinto. Si Tito Rafael. "Hiha, nabasa mo na ba?" Tanong ng matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Tumango si Jessamy. Si Don Alejandro, mabuti siyang tao. Pero, sino si M? Si Doña Mireya. Sagot ni Tito Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang bulong ng hangin. Ang kapatid ni Don Alejandro. Ang babaeng lumamon sa Valmores Corporation. Ang babaeng nagpapanggap na nagmamalasakit kay Nico. Pero ang totoo ay ginagamit lamang siya. Pero bakit? Bakit niya ginagawa yan kay Nico? Bumuntong hininga si Tito Rafael. Alam mo ba, Jessamy, ang totoong kwento ni Nico? Hindi siya ipinanganak na mayaman. Ang nanay niya ay isa lamang simpleng labandera sa mansyon ng mga Valmores. Namatay ang nanay niya sa panganganak at ang Don Alejandro, sa kabila ng pagtutol ni Doña Mireya, ang nagpalaki kay Nico. Itinuring niya itong sariling anak. Ang nanay ni Nico, buhay pa ba siya? Tanong ni Jessamy. Biglang naalala ang bahagyang pagtutol ni Nico nang tanungin siya tungkol sa kanyang pamilya noon. Oo, pero hindi alam ni Nico kung saan siya. Patuloy ni Tito Rafael. Pagkatapos mamatay ni Don Alejandro, si Doña Mireya ang kumontrol sa lahat. Ginawa niyang parang alipin si Nico sa pangalan ng utang na loob. Ako ang nagpalaki sa'yo. Ako ang nagbigay ng lahat sa'yo. Ganyan ang laging sinasabi niya. At ang nanay ni Nico, itinago niya sa isang lugar na hindi mahahanap ni Nico para kontrolin siya. Ang galit na naramdaman ni Jessamy kay Nico ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang malalim na awa. Si Nico ay hindi isang traidor na sadyang nanakit, kundi isang biktima rin. Isang biktima ng manipulasyon at utang na loob. Ang kanyang katahimikan sa harap ni Vanessa, ang kanyang malamig na tingin sa opisina, lahat ng yon ay isang maskara upang protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang ina. Kailangan niyang makausap si Nico, hindi para sumbatan, kundi para bigyan ng lakas. Samantala, sa isang high-end na hospital wing na tila isang kulungan ng ginto, nakaupo si Nico sa tabi ng kama ng isang matandang babae. Mahina ito, payat, at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ito ang kanyang ina, ang taong kinontrata ni Doña Mireya para alagaan ang kanyang ina. Ngunit sa totoo ay ginagawang bilanggo sa sariling karamdaman. Kahit isang pirasong gulay, hindi mo naisip ibigay sa ina mo. Ang matalas na boses ni Doña Mireya ang bumasag sa katahimikan. Nakatayo ito sa pinto. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Nagpapadala ka pala ng tubig sa mga squatter sa Isla Santo Niño. Akala ko ba sumusunod ka sa akin, Nicolay? Napatayo si Nico. Tita, nanay ko yan. Alam mong may sakit siya. At alam mo rin kung sino ang nagbabayad sa lahat ng yan. Sagot ni Doña Mireya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Huwag mong kalimutan ang utang na loob mo sa akin. Kung hindi dahil sa akin, wala ka dyan. Mamamatay ang ina mo sa tabi ng basurahan kung hindi ko siya pinulot. At kung hindi ka susunod sa akin, asahan mong mamamatay siya nang mag-isa sa kulungan na yan at hindi mo na makikita kahit ang kanyang libingan. Ang mga salita ni Doña Mireya ay tila mga punyal na tumagos sa dibdib ni Nico. Puno ng puot ang kanyang puso
Ngunit wala siyang magawa. Nakita niya ang kanyang ina, mahina at walang kalaban-laban. Kailangan niyang magsakripisyo. Kailangan niyang manatili sa kadena ng utang na loob. Kinagabihan, habang naglalakad si Nico sa dalampasigan, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang sakit ng nakita niya sa ospital, ang pagbabanta ng tiyahin, at ang imahe ni Jessamy na umiiyak sa gitna ng apoy. Lahat ng iyon ay bumabalot sa kanya. Naramdaman niya ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Gusto niyang sumuko. Biglang may tumawag sa kanyang pangalan. Nico. Lumingon siya. Nakatayo si Jessamy sa di kalayuan. Ang kanyang silweta ay gumuhit sa liwanag ng buwan. Ang mga mata nito ay hindi na puno ng galit, kundi ng pag-aalala at pag-unawa. Lumapit si Jessamy. Hindi na siya nagtanong. Hindi na siya sumbatan. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Nico. Puno ng malalim na pangunawa. Nico, pagod ka na ba? Mahinang tanong ni Jessamy. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang ihip ng hangin sa gitna ng malakas na dagundong ng kanyang puso. Ito ay isang tanong na sumariwa sa lahat ng pasakit na daladala ni Nico. Ang tanong na yon ay ang pinakamarahas, ngunit ang pinakamapagmahal na narinig niya. Ang nagpapababa ng maskara. Ang mga salita ni Jessamy ay nagpaguho sa lahat ng pader na itinayo ni Nico sa kanyang sarili. Ang maskara ng pagiging walang pakiramdam ay unti-unting natunaw. Sa harap ng babaeng minahal niya at sinaktan niya, sa harap ng babaeng umintindi sa kanya kahit na ang lahat ay naghuhusga, doon lamang niya pinakawalan ang lahat ng sakit. Walang salitang lumabas. Ang tanging narinig lamang ay ang tunog ng hangin na dumadaan sa kanilang dalawa habang dahan-dahang gumuho si Nico. Bumagsak siya sa buhangin at sa isang iglap, naramdaman niya ang mainit na yakap ni Jessamy. Si Nico, ang tagapagmana ng Balmores, ang tila walang emosyong ehekutibo, ay humagulgol na parang isang bata sa balikat ni Jessamy. Sa ilalim ng buwan at mga bituin, ang kanyang mga luha ay nagbabasa sa balikat ng dalaga. Inilabas ang lahat ng taon ng pagdurusa, pagtatago, at utang na loob. Sa sandaling iyon, hindi siya si Nicolay Balmores, presidente ng isang malaking korporasyon. Siya lamang si Nico, isang lalaking nawawala sa sarili, na sa wakas ay nakahanap ng kanyang tahanan sa bisig ng babaeng pinagsisihan niyang saktan. Ang init ng yakap ni Jessamy ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ang sinag ng araw ay hindi pa ganap na sumisikat, ngunit ang Isla Santo, Niño ay gising na at nababalot ng matinding kaba. Mula sa malayo, ang malalaking bulldozer ng Balmores ay dahan-dahang papalapit. Tila mga dambuhalang insekto na nagbabantang durugin ang kanilang munting mundo. Ang ugong ng makina ay yumayanig sa lupa at ang alikabok na ibinuga nito ay bumabalot sa buong kabayanan. Nagtipon ang mga taga na yon sa bukana ng kalsada, bumuo ng isang pader ng katawan, mga matatanda, kabataan, at kahit ang mga ina na may bitbit na mga sanggol. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot, ngunit sa kanilang mga mata ay nagliliyab ang apoy ng pagtutol. Hawak nila ang mga placard na may nakasulat na mga panawagan. Lupa namin, buhay namin, at huwag sirain ang aming tahanan. Nandoon si Jessamy, sa pinakaharap, hawak ang litrato ng kanyang ama at ang dayaryo ni Don Alejandro. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Sa likuran niya, naroon si Nanay Lita na pinilit sumama kahit mahina pa, hawak ang kanyang kamay, ang kanyang mukha ay puno ng panalangin. Sa malaking balkonahe ng Balmores Mansion, nakatayo si Nico, ang kanyang mga mata ay nakapako sa nagaganap sa ibaba. Nakita niya si Jessamy sa gitna ng mga tao, kasing liwanag ng isang bituin sa gitna ng dilim. Nakita niya ang determinasyon sa mukha nito at nakita rin niya ang kanyang ina. Mahina ngunit matatag, sa kanyang kanang kamay,
Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang cellphone. Isang text message mula kay Doña Mireya. Nikolai, ang bulldozer ay papalapit na. Kung hindi mo sila mapigilan, tandaan mo, isang tawag lang sa hospital at ang buhay ng iyong ina ay magiging isang alaala na lang. Choose her house or your mother's life support. Naramdaman ni Nico ang paglamig ng kanyang dugo. Ang mga salita ng kanyang tiyahin ay parang malamig na kamay na sumasakal sa kanyang leeg. Ang kanyang ina, ang tanging pamilya na natitira sa kanya, ang tao na pinangakuan niyang poprotektahan, at si Jessamy, ang babaeng mahal niya, ang babaeng magiging biktima ng kanyang kasinungalingan at karuwagan. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Kung susundin niya ang tiyahin, mawawalan ng tahanan si Jessamy at ang kanyang pamilya. Kung lalaban siya, mamamatay ang kanyang ina. Hindi niya kayang pumili. Sa ibaba, nagsimula ng umusad ang mga bulldozer. Ang mga tao ay nagsimulang sumigaw at magprotesta, ngunit ang kanilang mga tinig ay tila lamunin ng ingay ng makina. Naramdaman ni Jessamy ang paglapit ng takot. Ang kanyang mga mata ay naghahanap kay Nico, nagbabaka sakaling makakita ng pag-asa. Biglang bumaba si Nico sa balkonahe. Tumakbo siya palabas ng mansion. Ang kanyang buhok ay ginulo ng hangin. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pighati at desisyon. Nakita siya ng mga tao. Nagulat ang lahat. Diretso siyang lumapit sa pinakamalaking bulldozer. Walang takot na humarang sa daanan nito. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, isang malinaw na senyales na humihinto siya. Ang driver ng bulldozer ay nagulat at mabilis na pinindot ang preno. Nagdulot ng malakas na pagyanig sa lupa. Naglakad si Nico patungo sa gitna ng kalsada sa pagitan ng mga nagpoprotesta at ng mga Valmores. Kinuha niya ang mikropono mula sa isang reporter na naroroon. Ang kanyang boses ay nanginginig sa una, ngunit unti-unting lumakas. Mga kababayan, ako si Nikolai Valmores. Panimula niya, ang kanyang tinig ay kumalat sa buong lugar. Ako ang presidente ng Valmores Shipping Consortium. At ngayon, sa harap ninyong lahat, ipinapahayag ko, walang magiging resort sa lupang ito. Ang kanyang mga salita ay tila sumabog sa ere, nagdulot ng matinding gulat at pagkalito sa panig ng Valmores at pag-asa sa panig ng mga taga-Nayon. Nagpalakpakan ang mga tao. Nagsigawan sila sa tuwa. Ngunit ang mga mata ni Jessamy ay nakatitig lamang kay Nico, hindi makapaniwala. Ang proyekto sa Isla Santo Niño ay kinakansela. Sigaw ni Nico, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Doña Mireya na nakatayo na ngayon sa balkonahe. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Wala nang lupaing sasakupin. Wala nang tahanang sisirain. Sa isang iglap, tila bumagsak ang Valmores Corporation sa harapan ng lahat. Ang pagngisi ni Doña Mireya ay napalitan ng isang maputlang mukha. Kaagad siyang bumaling sa kanyang mga tauhan. Ang kanyang mga kamay ay umuutos. Sa di kalayuan, sa isang pribadong ospital, isang matandang babae ang biglang kinunan ng gamot na nakakabit sa kanyang braso. Ang monitor na nagpapakita ng kanyang pulso ay nagsimulang magpakita ng paghina ng kanyang mga senyales. Kasabay nito, ang lahat ng access ni Nico sa kanyang mga bank accounts at corporate assets ay biglang nawala. Ang kanyang pangalan ay nawala sa listahan ng mga opisyalis ng Valmores. Isang matinding dagundong ng puso ang naramdaman ni Nico. Alam niya ang ibig sabihin yon. Ginawa ng tiyahin niya ang banta nito. Naiwan siya na walang-wala. Habang nagdiriwang ang mga taga-Nayon, lumapit si Jessamy kay Nico. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at pag-unawa. Nico, okay ka lang ba? Tanong ni Jessamy. Tumingin si Nico sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit, ngunit meron ding kakaibang kapayapaan. Okay lang ako, Jessamy. Sagot niya. Isang ngiti na puno ng pait ang sumilay sa kanyang mga labi. Wala na akong pera. Wala na akong posisyon.
Wala na ako kahit anong matitirhan. At ang nanay ko, naramdaman ni Jessamy ang paglamig ng kanyang kamay. Ang pagkabahala ay bumalot sa kanyang puso. Pero patuloy ni Nico, ang kanyang tingin ay nakatuon sa malawak na karagatan. Malaya na ako. Biglang lumapit ang tatlong malalaking lalaki na nakaitim. Ang mga security guards na dati ay nagpoprotekta kay Nico. Hinawakan nila ang kanyang mga braso ng marahas. Mr. Valmores, kailangan niyo pong sumama sa amin, sabi ng isa sa kanila. Utos ni Doña Mireya, hindi na kayo miyembro ng pamilya. Anong ginagawa niyo? Sigaw ni Jessamy, subalit huli na ang lahat. Bago pa man makapagprotesta si Jessamy, isang malakas na suntok ang dumapo sa tiyan ni Nico na naging sanhi ng kanyang pagtumba sa lupa. Paulit-ulit siyang pinagsusuntok at sinisipa ng mga lalaki sa harap mismo ni Jessamy at ng mga taga nayon. Hindi na siya ang makapangyarihang Nicolay Valmores. Isa na lamang siyang ordinaryong tao na pinaparusahan sa pagsuway. Nico, sigaw ni Jessamy, ngunit hindi siya makalapit dahil hinaharangan siya ng mga lalaki. Pinabayaan ng mga guards ang duguan at walang malay na si Nico sa gitna ng kalsada. Habang ang itim na sasakyan ay mabilis na umalis, iniwan ang alikabok at ang alaala ng isang trahedya. Walang anumang bakas ng anumang Balmores. Ang bahay ni Nico ay hindi na naghihintay para sa kanya. Ang kanyang mundo ay gumuho na. Nakadapa si Nico sa lupa. Ang kanyang mukha ay puno ng sugat at pasa. Ang kanyang puting polo shirt ay nabahira ng dugo. Ang araw ay nagsisimula ng sumikat. Ngunit ang kanyang mundo ay nababalot ng kadiliman. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang tanging nanatili ay ang sakit ng kanyang katawan at ang kirot ng kanyang puso. Dahan-dahang iminulat ni Nico ang kanyang mga mata. Ang liwanag ng umaga na tumagos sa maliliit na siwang ng bintana ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang mga mata. Ang kanyang ulo ay kumirot at ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila sinabugan ng mga piraso ng basag na salamin. Ang amoy ng gamot at ang tunog ng mahinang pag-ubo ng isang matanda ang sumalubong sa kanya. Nasa isang trangkisa siya, ang maliit na health center ng Isla Santo, Niño. Akmang susubukan niyang umupo nang may biglang humawak sa kanyang balikat. Ito ay si Nanay Lita, ang ina ni Jessamy, na nakaupo sa tabi ng kanyang papag. Ang kanyang mukha ay puno ng awa. Huwag ka munang bumangon, iho. Ang kanyang boses ay malambing. Mahina ka pa, pero salamat sa Diyos at gising ka na. Labis kaming nag-alala sa'yo. Ibinaba ni Nico ang kanyang tingin. Nahihiya siyang harapin si Nanay Lita, lalo na si Jessamy. Naalala niya ang lahat, ang pagpapanggap, ang mga kasinungalingan, ang sampal ni Vanessa, at ang kanyang sariling kawalang galang. Siya ang taong nagdulot ng labis na pasakit sa pamilyang ito. Pasensya na po, Nanay Lita. Mahinang bulong ni Nico, ang kanyang boses ay garalgal. Pipasensya po sa lahat ng sakit na naidulot ko. Hinaplos ni Nanay Lita ang kanyang buhok. Nakalimutan na namin yan, iho. Ang mahalaga ay pinili mo ang tama. Kami ang pamilya mo dito. Sa labas, narinig ni Nico ang mahinang tunog ng mga yabag. Hindi niya kayang harapin si Jessamy. Ang kahihiyan ay mas masakit pa kaysa sa mga sugat sa kanyang katawan. Nico, gising ka na pala. Ang tinig ni Jessamy ay lumambot. Lumapit siya at umupo sa gilid ng papag. Sa kanyang kamay ay may hawak itong maliit na mangkok ng lugaw. Kailangan mong kumain. Hindi tumingin si Nico kay Jessamy. Hindi ko kaya, Jessamy. Nahihiya ako sa'yo. Huwag kang mahiya, Nico, sabi ni Jessamy. Ang kanyang boses ay puno ng pangunawa. Alam ko na ang lahat. Alam ko ang mga pinagdaanan mo. Ang mahalaga ay narito ka na, kasama namin. Kinuha ni Jessamy ang kutsara at dahan-dahang sinubuan si Nico. Ang bawat subo ng lugaw ay tila nagbibigay ng init sa kanyang malamig na kalooban. Hindi ito masarap.
Walang halo ng mga mamahaling sangkap, ngunit ito ang pinakamatamis na lugaw na natikman niya sa buong buhay niya dahil ito ay puno ng pagmamahal at pagpapatawad. Sa sumunod na mga araw, dahan-dahang gumaling si Nico. Ang kanyang mga sugat ay nagsimulang maghilom at ang sakit sa kanyang puso ay unti-unting napalitan ng kapanatagan. Ang mga taga na yon, na dati puno ng galit sa kanya, ngayon ay tinatanggap siya bilang isa sa kanila. Binabahagian siya ng kanilang ani, kinakamayan siya, at kinukwentuhan siya ng kanilang mga buhay. Nalaman ni Nico na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa pagmamahalan at pagkakaisa ng isang komunidad. Isang hapon, nakaupo si Nico sa baybayin. Pinagmamasdan ang mga bata na naglalaro sa buhangin. Nilapitan siya ni Jessamy. Sa kanyang kamay, may hawak itong isang supot ng mga tuyong isda. Nico, tuturuan kitang maglaba, sabi ni Jessamy nang nakangiti. Hindi ka pwedeng maging hari ng mga sorbetes kung hindi ka marunong maglaba. Nang makita ni Nico ang tumpok ng mga damit, ang kanyang muka ay nabalutan ng pagkalito. Pero, paano? Doon sa dalampasigan, itinuro ni Jessamy kay Nico kung paano maglaba gamit ang sabon at tubig, kung paano kuskusin ang mga damit, kung paano pisilin ang tubig, at kung paano isampay sa ilalim ng araw. Ang kanyang mga kamay, na dati sanay humawak ng mamahaling pluma at executive decisions, ngayon ay sanay ng kuskusin ng damit. Isang gabi, habang naghahanda si Jessamy ng hapunan, nakita niya si Nico na abala sa paghuhukay sa bakuran. Anong ginagawa mo, Nico? Tanong niya. Gusto kong magtanim ng gulay. Sagot ni Nico, ang kanyang mukha ay puno ng pawis. Para makatulong naman ako. Tiningnan ni Jessamy si Nico. Ang kanyang balat ay nasunog sa araw. Ang kanyang mga kamay ay puno ng putik. At ang kanyang mga damit ay luma na. Wala na ang mamahaling relo, ang makintab na sapatos, at ang malinis na buhok. Ngunit sa mga mata nito, nakita niya ang isang kapayapaan na hindi niya nakita noong siya pa ang presidente ng Balmores. Isang gabi, habang pinagsasaluhan nila ang tuyo at kanin na niluto ni Jessamy, ang mga mata ni Nico ay nagsimulang mamasa. Ang bawat butil ng kanin at bawat piraso ng tuyo ay tila nagpaparamdam sa kanya ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, ang tunay na lasa ng simpleng buhay at ang tunay na init ng isang pamilya. Jessamy, Nanay Lita, sabi ni Nico. Ang kanyang boses ay tila nabasag dahil sa matinding damdamin. Ito ang pinakamasarap na hapunan na natikman ko sa buong buhay ko. Ang tatlo ay nagtinginan. Ang ngiti ni Nanay Lita ay puno ng pagmamahal. Ang mga mata ni Jessamy ay puno ng unawa. Hindi na nagkaroon ng anumang hadlang sa pagitan nila. Hindi na mahalaga ang nakaraan. Sa hapag na yon, sa gitna ng Isla Santo Niño, sila ay isang pamilya. Ngunit ang katahimikan at kapayapaang yon ay hindi nagtagal. Sa isang madilim na gabi, habang nag-aayos si Jessamy ng mga isda sa labas ng kanilang bahay, isang itim na sasakyan ang biglang huminto sa harap ng kanilang gate. Mula sa loob, lumabas si Vanessa, ang nobya ni Nico. Ngunit iba na ito. Ang kanyang mukha ay namumutla. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot. At ang kanyang buhok ay magulo. Wala na ang dating Vanessa na puno ng pagmamay-ari at pagmamataas. Tila isa siyang takas na ibon na sugatan. Jessamy, tawag ni Vanessa. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nasaan si Nico? Kailangan ko siya. Kailangan ko ang tulong niya. Si Doña Mireya, pinaghihirapan niya ang lahat. Pati kami. Hindi na kami ligtas. Ang paglitaw ni Vanessa sa kanilang tarangkahan ay tila isang balang na bitiwan mula sa nagdaang kaguluhan. Ang dating mayabang na babae ay ngayon ay punong-puno ng takot. Ang kanyang mga mata ay nanlalalim at ang kanyang tinig ay nanginginig. Sinalubong siya ni Jessamy.
Ang kanyang puso ay puno ng pagtataka at isang kakaibang pag-aalala. Vanessa, anong nangyari sa'yo? Tanong ni Jessamy. Jessamy, you have to believe me. Ani Vanessa, halos hindi na makahinga. Si Doña Mireya, she's going crazy. Lahat ng mga dating partner namin, pinaghihirapan niya. She's taking everything. My family, nasa panganib din kami. Lumabas si Nico mula sa loob ng bahay, nakita ang eksena. Ang kanyang mukha ay nabalutan ng pagkalito. Vanessa, anong ginagawa mo rito? Nico, please, kailangan ko ang tulong mo. Ang pagmamakaawa ni Vanessa, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Hindi ko na alam ang gagawin. Si Tita Mireya, she's unstoppable. Siya ang may pakana ng sunog sa palengke. I have proof. Binayaran niya ang mga tao para gawin yon. Nagkatinginan si Nico at Jessamy. Ang balita tungkol sa sunog ay nagdagdag ng bigat sa kanilang mga puso. Ang galit ni Jessamy sa sunog ay muling nag-alab. Ngunit ngayon ay may kasamang determinasyon. Hindi na ito personal na laban lamang. Ito ay laban para sa katarungan. Anong klaseng proof ang meron ka? Tanong ni Nico. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pag-iingat. Recordings, bank transfers at mga dokumento ng ghost companies, sagot ni Vanessa. She was trying to use me to cover her tracks. Pero nang makita ko ang ginawa niya sa'yo, I realized she's capable of anything. Hindi madali para kina Jessamy at Nico na tanggapin ang tulong ni Vanessa. Ngunit sa sitwasyong yon, ang bawat kakampi ay mahalaga. Ang dating kaaway ay naging isang kaalyado. Pinagsama-sama sila ng isang hangarin. Ang pabagsakin si Doña Mireya. Nagsimula silang magplano. Si Tito Rafael na nagbalik sa barangay ay sumama sa kanila. Nagbahagi ng kanyang kaalaman tungkol sa lumang network ng mga Valmores at sa kung saan posibleng nakatago ang ina ni Nico. Ayon kay Tito Rafael, ang ina ni Nico ay hindi dinala sa malaking ospital, kundi sa isang pribadong villa na pag-aari ng isang lumang kaibigan ni Doña Mireya, isang lugar na malayo sa mata ng publiko. Kailangan nating ilabas ang nanay mo, Nico, mariing sabi ni Jessamy. Siya ang susi, siya ang patunay ng pagiging masama ni Doña Mireya. Ngunit hindi lang sila ang kumilos. Sa tulong ni Baste at ng mga kabataan sa Isla Santo, Nino, nagsimula silang gumawa ng social media campaign. Ibinahagi nila sa Facebook at iba pang platform ang lahat ng ginawa ni Doña Mireya. Ang pagputol ng kuryente, ang pagpilit na paalisin ang mga residente, at ang hinala tungkol sa sunog sa palengke. Hindi sila gumamit ng karahasan, kundi ang kapangyarihan ng impormasyon at ang tinig ng komunidad, ang mga larawan ng mga naaping mangingisda, ang mga video ng mga bata na umiyak sa gutom at uhaw. Lahat ng yon ay kumalat sa internet, nagdulot ng malawakang simpatiya at galit mula sa publiko. Dumating ang araw ng paglusob, nagpanggap sina Nico at Vanessa na magkasintahan na nag-aaway upang makalapit sa villa. Si Jessamy at Baste, kasama ang ilang matatapang na taga na yon, ay naghintay sa labas, handang sumuporta. Habang nagpapanggap na nag-aaway sina Nico at Vanessa sa gate, nagkaroon ng pagkakataon si Nico na dahan-dahang lumusot sa loob. Ang villa ay malaki at napapalibutan ng matatangkad na pader. Ngunit alam ni Nico ang mga lihim na pasikot-sikot doon. Mga daanan na itinuro sa kanya ng kanyang ama noong bata pa siya. Nang makapasok siya, marahang naglakad si Nico sa mga koridor. Ang villa ay malaki, ngunit tanging ang mahinang liwanag mula sa mga lampaang nagsisilbing gabay. Hinanap niya ang silid na sinasabi ni Tito Rafael, ang pinakadulo ng silong na tila isang abandonadong bodega. Sa bawat hakbang, naramdaman ni Nico ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito ang kanyang ina. Ang taong inakala niyang matagal nang patay o kaya'y malaya, ngunit ayaw siyang makita. Ang lahat ng galit at pighati sa kanyang tiyahin ay tila nagsasama-sama, nagbibigay sa kanya ng lakas
upang ipagpatuloy ang paghahanap. Nang marating niya ang pinto, natatakpan ito ng lumang kurtina at tila walang tao. Dahan-dahan niyang itinulak. Isang mahinang tunog ng pagkalampag ng bakal ang narinig mula sa loob. Doon, sa loob ng maliit at madilim na silid, nakita ni Nico ang isang matandang babae na nakaupo sa isang silyang de gulong, nakatitig sa bintana. Ang kanyang katawan ay payat at mahina. Ang kanyang mga mata ay nanlalalim, ngunit sa sandaling lumingon ito, nakita ni Nico ang pamilyar na kislap ng kanyang ina. "Nanay!" Ang sigaw ni Nico. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan at pighati. Lumapit siya at lumuhod sa harap ng ina, mahigpit na niyakap. Ang matanda ay nagulat. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha. Marahan niyang hinawakan ang mukha ni Nico. Anak, ikaw ba yan? Buhay ka? Hindi ka ba galit sa akin?" "Hindi po, nanay. Hinding-hindi po ako magagalit sa inyo," sagot ni Nico. Ang kanyang mga luha ay umaagos sa pisngi ng kanyang ina. "Nandito na po ako. Ililigtas ko po kayo." Dahan-dahang binuhat ni Nico ang kanyang ina. Ang katawan nito ay magaan, tila isang balahibo na madaling tangayin ng hangin. Lumabas sila ng silid at sa bawat koridor, naramdaman ni Nico ang bigat ng mga taon ng paghihirap ng kanyang ina. Nang makarating sila sa labas, sinalubong sila ni Vanessa at Jessamy. Ang mga mata ni Vanessa ay namumugto, habang si Jessamy naman ay puno ng pag-aalala. "Nico, okay lang ba kayo?" tanong ni Jessamy. Lumapit at tinulungan si Nico sa pagbuhat sa ina nito. "Si nanay, buhay siya, Jessamy," ani Nico. Ang kanyang boses ay tila isang mangingisdang nakasumpong ng pinakamahalagang perlas. Habang inilalabas nila ang ina ni Nico, may mga nakarinig ng kaguluhan. Nagsimulang humabol ang ilang gwardiya, ngunit ang malalaking tarangkahan ay nabuksan na ni Vanessa. Nagsimulang umugong ang mga kotse ng kanilang mga kakampi na naghihintay sa labas. Mahigpit na niyakap ni Nanay Lita si Jessamy. "Salamat, Hija. Salamat sa'yo at nakita ko pa ang anak ko." Ang mga salitang iyon ay tila isang huling piraso ng jigsaw puzzle na nagpuno sa puso ni Jessamy. Ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng pagdududa, lahat ng iyon ay naglaho. Mabilis silang sumakay sa sasakyan at sa tulong ni Tito Rafael, mabilis silang nakatakas. Iniwan ang villa na puno ng mga naguguluhang gwardiya. Ngunit ang kanilang tagumpay ay maikli lamang. Pagdating nila sa ligtas na lugar, habang inaalagaan nila ang ina ni Nico, ang telebisyon ay biglang bumukas. Sa screen, lumitaw si Doña Mireya Valmores. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ngunit meron ding tila isang ngangiting tagumpay. Sa harap ng buong bansa, panimula ni Doña Mireya, ang kanyang boses ay matigas at puno ng pagmamataas. "Nais kong ipahayag na ang aking pamangkin, si Nicolay Valmores, ay isa ng takas sa batas. Siya ang utak sa likod ng malawakang korupsyon sa Valmores Shipping Consortium. Siya ang lumustay ng pondo ng kumpanya at siya ang nagpabagsak sa aming operasyon. At mas masahol pa, siya ang responsable sa pagdukot sa kanyang sariling ina, na matagal nang nawawala at may malubhang karamdaman sa isip." Parang bombang sumabog ang mga salita ni Doña Mireya. Ang mukha ni Nico ay namutla. Ang pagkabigla ay bumalot sa lahat. "Hindi!" sigaw ni Nico. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Sinungaling siya. Pinoprotektahan niya lang ang sarili niya. Ngunit huli na ang lahat. Sa screen, ipinakita ang isang lumang larawan ni Nico na may nakasulat na "Wanted" sa ibaba. Ang kanyang pangalan ay binansagang korap at mandurukot ng ina. "Ang hustisya ay mananaig," mariing sabi ni Doña Mireya. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa kamera. "Sisiguraduhin kong pagbabayaran niya ang lahat ng kanyang kasalanan." Nabalot ng katahimikan ng silid. Hindi lamang nawalan ng lahat si Nico, kundi ngayon ay isa na siyang kriminal sa mata ng publiko. Isang pinaghahanap na tao
na inakusahan ng pinakamasamang kasalanan, ang pagdukot sa sariling ina. Ang lahat ng kanilang pinaghirapan ay tila nawala sa isang iglap. Ang laban ay nagsisimula pa lamang at mas magiging mabigat ito kaysa sa inaakala nila. Ang mainit na ilaw ng chandelier sa Grand Ballroom ng Valmores Building ay tila sumusunog sa mukha ni Doña Mireya. Ang kanyang nangiti ay malapad, puno ng pagmamataas at tagumpay. Nakaupo siya sa gitna ng malaking mesa, napapaligiran ng mga mayayamang shareholders na nakikinig sa kanyang presentasyon. Ang mga bilyon-bilyong pisong halaga ng kontrata para sa pagbebenta ng lupain ng Isla Santo Niño sa isang foreign investor ay nakalatag sa kanyang harapan, handa ng pirmahan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kislap ng ginto, mga ginoo at binibini. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng kumpiyansa. Ang proyektong ito ay magdadala ng higit na kita sa ating kumpanya. Hindi na tayo aabalahin ng mga squatter na yon. Ang Valmores Shipping Consortium ay muling magniningning sa ilalim ng aking pamumuno. Nagpalakpakan ang mga shareholders. Walang nakakaalam, maliban kay Doña Mireya, na ang lahat ng kanyang ginagawa ay para sa kanyang sariling kapakanan, hindi para sa Valmores. Ngunit ang kasayahan sa silid ay biglang nabasag. Dahan-dahang bumukas ang malaking pinto. Ang lahat ng mata ay napalingon. Pumasok si Nico. Hindi siya nakasuot ng mamahaling Amerikana. Ang kanyang damit ay isang simpleng polo shirt at pantalon, marumi at gusot. Sa kanyang tabi, nakatayo si Jessamy. Suot ang kanyang pinakamalinis na dress. Ang kanyang mga mata ay matatag at puno ng suporta. Sa likuran nila ay naroon si Tito Rafael at isang abogadong kilala sa kanyang integridad. Ang paglitaw ni Nico ay tila isang multo mula sa nakaraan. Nanlaki ang mga mata ni Doña Mireya. Ang kanyang nangiti ay naglaho, napalitan ng isang anyo ng matinding galit at pagkabigla. "Nicolay, anong ginagawa mo rito?" Sigaw ni Doña Mireya. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na latigo. "Ikaw ay isang wanted criminal. Security!" Ngunit bago pa man makakilos ang mga security guard, umakyat si Nico sa entablado. "Tita, wala kang karapatang pigilan ako," ani Nico. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may diin na nagdulot ng katahimikan sa buong silid. "Wala akong kasalanan, at ang lahat ng kasinungalingan mo ay matatapos ngayon." Kinuha ng abogado ni Nico ang mikropono. "Mga shareholders, narito kami upang ilantad ang katotohanan tungkol sa mga maling pamamahala at ilegal na transaksyon sa loob ng Valmores Shipping Consortium. Ang utak sa likod ng lahat ng ito ay walang iba, kundi si Doña Mireya Valmores." Ang lahat ay nagulat. Nagsimulang magbulungan ang mga shareholders. Iniharap ng abogado ang mga ebidensya. Ang diaryo ni Don Alejandro na naglalaman ng mga orihinal na plano at ang mga pahiwatig sa pagmamanipula ni Doña Mireya. Ang mga audio recordings na ibinigay ni Vanessa na naglalaman ng mga pag-amin ni Doña Mireya tungkol sa sunog sa palengke at ang pagpapakulong sa ina ni Nico, at ang mga bank statements na nagpapakita ng ilegal na paglilipat ng pondo sa mga ghost companies. Tumayo si Vanessa. Ang kanyang mukha ay namumutla, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. "I was forced to be an accomplice, pero hindi ko na kaya ang konsensya ko. Si Doña Mireya, she's a monster. She even threatened my family." "Sinungaling kayo!" sigaw ni Doña Mireya. Ang kanyang mukha ay namumula. "Manipulasyon yan. Gawa-gawa lang nila yan." Ngunit huli na ang lahat. Ang mga shareholders na dating bumoto para sa kanya, ngayon ay tumatalikod na. Ang kanilang mga mata ay puno ng galit at pagkadismaya. "Napakababa mo, Mireya," sigaw ng isang matandang shareholder. "Ginagamit mo ang pangalan ng pamilya para sa sarili mong kasakiman." Biglang bumukas ang mga pinto ng ballroom. Pumasok ang mga pulis at mga ahente mula sa National Bureau of Investigation. Bit-bit ang mga warrants of arrest.
Doña Mireya Valmores, arestado po kayo sa kasong estafa, pangingikil, at pagpapahirap sa isang mamamayan. Mariing sabi ng isang opisyal, ipinapakita ang kanyang badge. Nanlaki ang mga mata ni Doña Mireya. Naramdaman niya ang paglamig ng kanyang dugo. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay nawala sa isang iglap. Hindi! Hindi ako arestuhin! Sigaw ni Doña Mireya, ang kanyang boses ay garalgal at puno ng galit. Tinuro niya si Nico at Jessamy. Kayo ang may kasalanan nito. Kayo ang mga demonyo. Hinila siya ng mga pulis. Ang kanyang mga kuko ay kumakapit sa hangin. Pilit na kumakawala. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at pagkabaliw. Habang inilalabas siya, patuloy siyang sumisigaw, nagmumura at nagbabanta. Ang kanyang boses ay unti-unting lumayo at ang kanyang imahe ay naglaho sa paningin. Naiwan si Nico sa gitna ng entablado, nakatitig sa bakanting pwesto kung saan nakaupo ang kanyang tiyahin kanina. Hindi na ito isang matagumpay na negosyante. Isa na lamang itong sugatan at sirang tao na pinaglaruan ng kapangyarihan. Lumapit si Jessamy kay Nico at hinawakan ang kanyang kamay. Ang kanyang pagtingin ay puno ng pagmamalaki at pagmamahal. Tumingin si Nico sa mga shareholders, sa mga reporters, at sa lahat ng taong naroroon. Naramdaman niya ang bigat ng korporasyon na ngayon ay nasa kanyang mga kamay. Ngunit hindi na siya ang dating Nico na pinaglalaruan ng kapangyarihan. Kinuha ni Nico ang mikropono. Huminga siya ng malalim. Ang Valmores Shipping Consortium ay matagal nang nalihis sa tunay na layunin nito. Panimula ni Nico, ang kanyang boses ay matatag at puno ng pag-asa. Hindi na kami magbebenta ng mga lupain para sa mga luho. Hindi na kami magpapahirap ng mga tao. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mga mata niya ay naghahanap kay Jessamy nang umiti pabalik sa kanya. Simula ngayon, patuloy ni Nico, ang kanyang tinig ay kumalat sa buong silid, nagdadala ng bagong pag-asa. Ang Valmores Shipping Consortium ay magiging isang kumpanyang tunay na naglilingkod sa tao. Ang lahat ng proyektong may kinalaman sa lupa sa Isla Santo Niño ay ang malaking bulwagan ng Valmores ay naiwan sa isang kakaibang katahimikan. Ang mga upuan ay nagkalat, ang mga papel ay nakakalat sa sahig, tila mga labi ng isang matinding labanan. Si Nico ay nakatayo sa gitna ng entablado. Ang kanyang puso ay puno ng halo-halong damdamin. Ang tagumpay ay matamis, ngunit ang alaala ng pagbagsak ng kanyang tiyahin ay nag-iwan ng isang bakas ng pait. Kinabukasan, lumabas sa balita ang matinding pagbagsak ni Doña Mireya. Matapos ang insidente sa shareholders meeting, inatake ito sa puso. Ngayon, nakahiga siya sa isang pribadong silid sa ospital. Ang kanyang katawan ay lumpo sa kalahati at ang kanyang isip ay tila nawawala na sa sarili. Ang dating matapang at mapagmataas na Doña Mireya ay ngayon ay isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Nakasandal sa makina, ganap na umaasa sa pag-aalaga ng iba. Isang masakit na katotohanan na ang pinakamalaking kaparusahan ay hindi ang kulungan, kundi ang mabuhay na walang kakayahan at pag-asa bilang isang bilanggo ng sariling katawan at nakaraan. Inilagay ni Nico ang kanyang ina sa isang mas komportable at ligtas na ospital kung saan siya ay binigyan ng tamang pag-aalaga. Ngayon, alam na ng lahat ang katotohanan tungkol sa kanyang ina at wala nang makakapigil sa kanya na makasama ito. Matapos ang lahat ng kaguluhan, isang mahalagang desisyon ang ginawa ni Nico. Hindi siya nagpatuloy sa pagiging presidente ng Valmores Shipping Consortium. Sa halip, nagtalaga siya ng isang professional at may integridad na CEO upang pamahalaan ang kumpanya. Ang kanyang ama ay nagkaroon ng malaking pangarap para sa Valmores, ang maglingkod sa komunidad at hindi lamang kumita ng pera. Nais niyang ipagpatuloy ang pangarap na iyon. Ginamit niya ang kanyang natitirang mana na hindi pa naapektuhan ng mga scam ni Doña Mireya
upang magtayo ng isang foundation para sa mga mangingisda ng Zambales. Ito ay para sa mga katulad ng pamilya ni Jessamy, para sa mga taong biktima ng kapabayaan ng korporasyon. Ang pundasyong ito ay magbibigay ng suporta sa edukasyon ng mga bata, sa pagpapaunlad ng teknolohiya sa pangingisda, at sa pagprotekta sa kalikasan ng karagatan. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang puso ay nanatili sa Isla Santo Niño. Bumalik si Nico sa Zambales. Hindi na siya isang presidente. Hindi na siya nagtatago. Isang simpleng tindahan ng sorbetes ang kanyang binuksan sa tabi ng dalampasigan, kung saan siya at si Jessamy ay unang nagkakilala. Ang kulay ng pintura ay mapusyaw na asul at puti, kasing linis at presko ng simoy ng dagat. Araw-araw, nakikita siya ni Jessamy na nagpapalit ng mga ice cream tubs, nakikipagkwentuhan sa mga bata, at nagbebenta ng sorbetes nang may ngiti sa kanyang labi. Ang kanyang mga kamay, na dati humahawak ng milyong-milyong kontrata, ngayon ay sanay na sa paghawak ng ice cream scoop. Ang kanyang puso ay masaya, mas buo kaysa noong siya ay nasa Valmores. Isang hapon, habang lumulubog ang araw, kumuha si Nico ng 2 cones ng sorbetes. Isa para sa kanya at isa para kay Jessamy. Lumapit siya sa dalaga na nakaupo sa buhangin. Pinagmamasdan ang mga alon. "Para sa'yo," sabi ni Nico. Inabot ang sorbetes na may paboritong lasa ni Jessamy, ube at keso. Ngumiti si Jessamy, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa liwanag ng papalubog na araw. "Salamat, Kuya Sorbetero." Naupo si Nico sa tabi ni Jessamy. Ang simoy ng dagat ay humaplos sa kanilang mga mukha. Walang ingay, tanging ang tunog lamang ng mga alon na humahampas sa dalampasigan. Ang kanilang mga kamay ay marahang nagdikit. Ang init ng kanilang mga palad ay nagsama, tila nagbabahagi ng isang tahimik na pangako. "Jessamy," mahinang sabi ni Nico. Ang kanyang boses ay tila bumulong sa hangin. Lumingon si Jessamy sa kanya. Dahan-dahang lumuhod si Nico sa buhangin. Walang singsing na diamante, walang mamahaling kahon. Sa kanyang palad ay nakapatong ang isang maliit, makinis na kabibe na kinuha niya sa dalampasigan. Ito ang kabibe na kanilang nakita noong unang araw silang nag-date. Isang simpleng bagay, ngunit puno ng alaala at pagmamahal. Jessamy Inigo, panimula ni Nico. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at pagmamahal. "Hindi ako mayaman ngayon. Wala na akong posisyon. Wala akong maiaalok sa'yo, kundi ang sarili ko, ang pagmamahal ko, at ang pangako na hinding-hindi na kita sasaktan. Magpapakasal ka ba sa akin?" Natigilan si Jessamy. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga mata. Ngunit ito ay luha ng kagalakan at pagmamahal. Ang lalaking nasa kanyang harapan ay hindi na ang mapanlinlang na si Nicolay Valmores. Siya ay ang kanyang Nico, ang sorbetero na nagturo sa kanya kung paano umibig muli. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang kamay. "Oo, Nico, magpapakasal ako sa'yo." Yumakap si Nico kay Jessamy, isang yakap na puno ng kaligayahan at kapanatagan. Ang init ng kanilang mga katawan ay nagsama, at sa sandaling iyon, ang kanilang mga puso ay nilaan sa isa't isa. Sa ilalim ng papalubog na araw, ang kabibe sa daliri ni Jessamy ay kumikinang sa liwanag ng ginintuang kulay ng langit, isang simbolo ng kanilang pag-ibig na kasing simple ngunit kasing ganda ng karagatan. Sa di kalayuan, nakaupo sa isang lumang bangko si Nanay Lita at ang ina ni Nico, na dahan-dahan nang gumagaling. Bitbit nila ang isang tasa ng mainit na kape. Pinagmamasdan ang dalawang nagmamahalan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng saya at kapayapaan. Ang dating magkaibang mundo ay ngayon ay nagkaisa sa pamamagitan ng pag-ibig, ng pagpapatawad at ng pag-asa.
Ang hangin ay tila nagdadala ng isang awit ng kagalakan, nagpapahayag ng isang bagong simula para sa lahat. 5 taon na ang lumipas. Ang Isla Santo Niño, na dating biktima ng kasakiman at kapangyarihan, ay ngayon ay isang maunlad at masiglang pamayanan. Wala nang mga bulldozer na nagbabanta, wala nang takot na bumabalot. Ang dating kalsadang maalikabok ay ngayon ay sementado na, at sa gitna ng barangay ay nakatayo ang isang malaking paaralan na may pangalang Valmores Inigo Community School. Ito ay isang simbolo ng pagkakaisa, ng bagong pag-asa at ng pagpapatawad. Sa isang masiglang umaga, nakita si Nico sa harap ng kanyang maliit na tindahan ng sorbetes, abala sa pagmula ng iba't ibang kulay ng ice cream sa mga case. Ang kanyang mga kamay ay sanay na sa paggawa nito, at ang kanyang ngiti ay kasing tamis ng kanyang sorbetes. Sa tabi niya, may isang maliit na batang babae na nakaupo sa isang bangko, masayang kumakain ng kanyang ice cream. Ang kanyang buhok ay kulay kahel sa ilalim ng araw, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Siya si Serafina, ang anak ni Nico at Jessamy. Dumating si Jessamy, bitbit ang kanyang bag na puno ng mga aklat. Bagong tapos ang kanyang klase sa bagong paaralan. Ngumiti siya kay Nico at sa kanilang anak. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamahal at kapanatagan. Wala na ang dating Jessamy na puno ng takot at pighati. Ang nakikita ngayon ay isang babaeng matatag, puno ng pananampalataya at payapa sa kanyang buhay.